Welcome to the Word of God, Sower International Ministries Incorporated. It is Christ-centered and Holy Spirit-empowered ministry, teaching the Word of God in the power of the Holy Spirit. Our lesson today is another characteristics of God. God is holy. The Bible repeatedly speaks of the incomparable holiness of God. The Bible says in Revelation chapter 15 verse 4, "Who will fear you, Lord, and bring glory to your name? For you alone are holy. All nations will come and worship before you, for your righteous acts has been revealed." The biblical meaning of holy is the key element. Holiness is separation from all that is evil. God is holy in that God is completely separate from any form of evil and sin. The holiness of God separates him from his creation, which has been cursed by sin. Ourselves cannot comprehend the full meaning of holiness of God. It is more than the things that we can put on or take off. We think the measure of holiness is by obedience to a set of rules created by human beings. To us Christians, holiness means dressing up the right way. We obey the rules that was set by the church you attend, and holiness to us is having good morals. But these are the results of your holiness. Sa Tagalog, ang Diyos ay banal. Paulit-ulit na binabanggit ng Biblia ang walang katulad na kabanalan ng Diyos. Sinasabi ng Biblia sa Revelation chapter 15 verse 4, "Panginoon, sinong hindi matatakot at magpuri sa inyong pangalan? Sapagkat ikaw lamang ang banal. Darating lahat ng mga bansa at sila'y sasamba sa iyo, sapagkat nahayag ang matutuwid mong kahatulan." Ang biblical na kahulugan ng banal ay ang pangunahing elemento. Ang kabanalan ay paghihiwalay sa lahat ng masama. Ang Diyos ay banal. Sa Diyos ay ganap na hiwalay sa anumang anyo ng kasalanan at kasamaan. Ang kabanalan ng Diyos ay pinaghihiwalay sila mula sa kanyang nilikha na sinumpa ng kasalanan. Ang ating mga sarili ay hindi maunawan ang buong kahulugan ng kabanalan ng Diyos. Higit ito sa mga bagay na maaari nating mailagay
o maalis. Sa palagay natin, ang sukat ng kabanalan ay sa pamagitan ng pagsunod ng isang hanay ng mga patakaran na nilikha ng mga tao. Sa ating mga Kristiyano, ang kabanalan ay nangangahulugang magbibihis ng tamang paraan. Sinusunod natin ang mga patakaran na itinakda ng simbahan na dinaluhan mo at ang kabanalan ay mayroong mabuting moral. Ngunit, ito ang mga resulta ng inyong kabanalan sa Diyos. These are the verses to prove that God is holy. The Bible says in Revelation chapter 15 verse 4, "Who will not fear you, Lord, and bring glory to your name? For you alone are holy. All nations will come and worship before you, for your righteous acts have been revealed." The meaning of fear the Lord is to be reverent awe of His holiness, to give Him complete reverence, and to honor Him as the God of great glory. Another verse to prove that God is holy. The Bible says in Hebrews chapter 12 verse 14, "Make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord." Yes, it is very important to make every effort to live in peace with everyone. When we make mistakes to anybody, admit your mistake and say, "I am sorry for my mistake. Please forgive me." Forgive their mistakes too, whether it is your husband, your wife, your children, your relatives, and friends. In the end, we will see the Lord. We will continue reading the Bible verses that prove that God is holy. Isaiah 59:2, "But your iniquities have separated you from your God. Your sin have hidden His face from you, so that He will not hear." As a human being, we are all sinners. We are not holy and cannot come near to God's holiness. Our sin separates us from God. No matter what we do in prayer, God will not answer your prayers. Because God is holy and our sins separate us from God. Do you want your prayers be answered? What shall we do so that we can be answered by God? The first thing to do is confess our sins to God. Confession of our sin clears
the separation between God and man, between God and us. Because Jesus Christ will forgive us from our sinful life when we confess our sins. Once you confess your sins, that separation is now cleared. Now you can ask blessings from God. Hope and pray that the verse answer why some of our prayers are not answered. Here is another verse that proves that God is holy. Hebrews chapter 10 verse 19. Therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, we must be clean of sin before we can enter into the presence of God. The only way to do this is to accept Jesus' sacrifice for our sins. Jesus, I accept that you died for my sins. You shed your blood on the cross for my sins. You redeemed me on the cross, Jesus. I thank you for dying for me on the cross. Through the blood of Christ, we have now confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus. Still, because God is holy, we must enter His presence with reverence. We must worship God acceptably with reverence and awe. The Bible says in Hebrews chapter 12 verses 28 and 29, therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe. For our God is a consuming fire. As we worship God, we must be thankful to our God Jesus Christ, because the kingdom of God cannot be shaken. We have to show deep and complete respect to our God. We have to treat God with profound awe and respect, because the kingdom of God cannot be shaken, and our God is a consuming fire. Ito ang Tagalog version. Sinasabi ng Biblia sa Revelation chapter 15 verse 4, Panginoon, sinong hindi matatakot at magpuri sa inyong pangalan, sapagkat ikaw lamang ang banal. Darating lahat ang mga bansa at sila'y sasamba sa iyo, sapagkat nahayag ang matutuwid mong kahatulan. Paliwanag, kahulugan ng takot sa Panginoon, upang maging may respeto sa kanyang kabanalan, upang bigyan siya ng kompletong panggalang at igalang siya bilang Diyos na dakilang kaluwalhitan.
Praise God. Ito pa, sinasabi sa Biblia sa Hebrews chapter 12 verse 14. Pagsikapan ninyo mabuhay na may kapayapaan sa lahat ng tao. Sikapin din ninyo mamuhay na may kabanalan, sapagkat kung wala nito'y walang sino man makakakita sa Panginoon. Paliwanag. Oo, mahalaga ang gawin ang lahat ng pagsisikap upang mabuhay ng payapa sa lahat. Kapag nagkamali tayo sa sinuman, aminin natin ito at sabihin na humihingi ako ng paumanhin sa pagkakamali ko. Maari ba patawarin mo ako? At patawarin din sa kanilang pagkakamali, maging ito ay inyong asawa, ang inyong anak, ang inyong kaibigan. Sa huli, makikita natin ang Panginoon. Ang sinasabi ng Biblia sa Isaiah 59:2, ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo. Ano pat siya'y hindi nakikinig. Paliwanag. Ang kasalanan ng tao, yan ang dahilan ng tao ihiwalay ang relasyon niya sa Panginoon Diyos. Kung magdadasal tayo sa Diyos, ay hindi tayo papakinggan dahil sa ating mga kasalanan. Dahil ang Diyos natin ay banal. Kung gusto mo mapakinggan ka ng Diyos, ito ang gagawin mo. Magsisi ka muna kayo ng inyong mga kasalanan, parang patawarin kayo ng Diyos sa inyong mga kasalanan. Pagkatapos ng pagsisisi ninyo, ngayon ay pwede na kayong humingi ng blessing sa ating Diyos. Kaya napaka-importante ang magsisisi tayo sa mga kasalanan natin. Kung pwede, araw-araw tayo magsisi, parang pakinggan tayo ng Diyos kung tayo'y magdadasal sa Kanya. Praise the Lord. Ito pa, Hebrews 10:19. Kaya mga kapatid, yamang mayroon tayong pagtitiwala na pumasok sa santuaryo sa pamagitan ng dugo ni Jesus. Paliwanag, dapat tayo malinis sa kasalanan bago tayo pumasok sa presensya ng Diyos. Ang tanging paraan lamang upang magawa ito ay tanggapin natin ang dugo ni Jesucristo para sa ating mga kasalanan. Jesus, tinatanggap ko na namatay ka para sa aking mga kasalanan sa cross. Ibinagsak mo
ang inyong dugo sa cross dahil sa aking mga kasalanan. Jesus, nagpapasalamat ako sa inyo dahil namatay ka para sa aking kasalanan sa cross. Sa pamagitan ng dugo ni Kristo, mayroon tayong kumpensensya na makapasok sa pinakamabanal na lugar sa pamagitan ng dugo ni Jesus. Gayon paman, dahil ang Diyos ay banal, dapat tayong pumasok sa kanyang presensya na may panggalang. Dapat natin sambahin ang Diyos na katanggap-tanggap na may paggalang sa takot. Sinasabi ito ng Biblia sa Hebrews chapter 12 verse 28 and 29. Kaya't yamang tinanggap natin ang isang kahariang hindi mayayanig. Magkaroon tayo ng biyaya na sa pamagitan nito ay makapaghahandog tayo sa Diyos ng kalugod-lugod na paglilingkod na may panggalang sa takot, sapagkat ang Diyos natin ay isang apoy na tumutupok. Paliwanag. Habang sinasamba natin ang Diyos, dapat tayong magpasalamat sa ating Diyos na si Hesukristo, sapagkat ang karihan ng Diyos ay hindi mayayanig, cannot be shaken. Kailangan natin ipakita ang malalim na kompletong paggalang sa ating Diyos. Kailangan natin tratuhin ang Diyos ng matinding kamangha-mangha at paggalang, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi mayayanig at ang ating Diyos ay isang apoy na tumutupok. Now that we know that our God is holy, God is completely separate from any form of evil and sin. The holiness of God separates him from his creation, which has been cursed by sin. Confession of our sin is very important because it clears the separation between God and man through the blood of Jesus Christ that was shed on the cross. Let us pray. Jesus, I am confessing to you that I am a sinful person. I am very sorry that I have sinned against you. I truly repent for my sinful life. I ask your forgiveness for all my sins that I have committed. Jesus, I accept your blood that was shed on the cross for the forgiveness of my sin. You died for my sins on the cross. Jesus, give me the strength to forgive others, to live a holy life. Jesus, give me the strength not to sin again and again, and not to commit the same mistake again and again.
Lord Jesus, I ask you for strength not to return to my previous sinful life. I thank you for your love and mercy on me. Amen. Sa Tagalog, ngayon alam natin ang ating Diyos ay banal. Ang Diyos ay ganap na hiwalay mula sa anumang anyo ng kasamaan at kasalanan. Ang kabanalan ng Diyos ay naghihiwalay sa kanyang nilikha na sinumpa ng kasalanan. Ang pagtatapat sa ating mga kasalanan ay napakahalaga sapagkat nililinis nito ang paghiwalay sa Diyos at ang tao sa pamagitan ng dugo ni Hesus Kristo na ibinuhos niya sa krus. Magdasal tayo. Jesus, inaamin ko ito na ako ay makasalanan tao. Humihingi ako ng paumanhin ng mga kasalanan ko sa iyo. Totoong nagsisisi ako para sa aking mga kasalanan. Humihingi ako ng kapatawaran para sa lahat ng mga kasalanan ko na nagawa ko. Jesus, tinatanggap ko ang inyong dugo na ibinuhos sa cross para sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Namatay ka para sa aking mga kasalanan sa cross. Jesus, bigyan mo ako ng lakas na patawarin ng iba upang mabuhay ako ng isang banal na buhay. Parang hindi ako magkasala paulit-ulit. Parang hindi ako gumawa ng parehong pagkakamali paulit-ulit. Upang hindi na ako bumalik sa dati kong makasalanang buhay. Nagpapasalamat ako sa iyo para sa pag-ibig at awa mo sa akin. Amen. Now that we have prayed, it's time to ask blessings from God. I will pray for your blessings. Father, in the name of Jesus, I thank you, Lord God, that they have repented for their sins and have accepted you as their Lord and Savior. I thank you, Lord God, that you will bless them. Bless their relationship, O Lord God, with you. Their husband and wife relationship, O Lord God. Bless them, Lord God. Bless their children, O Lord God. Bless their work, O Lord God. Even in this kind of situation, they are still working, O Lord God. And we thank you that they are working even right now, O Lord God. Lord, for those who are not sick of COVID, I thank you, Lord God, for their continued protection. But those who are infected and sick with COVID-19, I pray, Lord God, that you will heal them even right now.
Cover them with your most precious blood, the blood of Jesus. And I thank you, Lord God, for a healing miracle. Jesus, you are the only one who can heal them even right now, Lord God. In Jesus' name, Amen. Pagkatapos ng pagsisi ninyo, ngayon pwede nang humingi ng blessing sa Panginoon. Now, hihingi tayo ng blessing sa Panginoon Diyos. Maraming salamat, Panginoon, na ibinigay ninyo ng mga biyaya sa kanila. Bless them, Lord God. Sa mga husband and wife, maraming salamat na maganda ang kanilang relasyon, Panginoon. Maganda rin ang relasyon nila sa mga anak nila, Panginoon. Sa mga pag-aaral nila, Panginoon, sa elementary, sa high school, sa college, bigyan po ninyo ng karunungan, Panginoon, parang magaling sila gumawa ng assignment, parang pagdating na ang examination nila, mataas ang kanilang grado, Panginoon. Panginoon, yung mga may sakit ng COVID-19, I cover them with your most precious blood, the blood of Jesus. Thank you, Lord God, for healing them. Lord, thank you for a miracle of healing. At sa kayong hindi, walang may sakit, Panginoon, continue to protect them from all kind of sickness and diseases. In Jesus' name, Amen. I thank you that you are taking this teaching seriously, that you are learning more about His character, that you are growing in faith in Jesus Christ. God bless you. Amen.